Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Happy Saturday mga kaagapay and welcome to our new episode here on In Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At panibagong Saturday at panibagong episode na naman. At ito po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabua. Happy listening sa lahat ng nakatune in na sa kani-kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man po ang gamit ninyo kung kayo po ay naka-transistor radio or PM radio o kaya naman kayo ay nasa inyong sasakyan at bumabiyahe at gumagamit ng car stereo. Hello po sa inyo at nasan ka man. Ngayon kaagapay ay samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at Life Talks. Hello rin at di rin natin kinakalimutan batiin ang mga nakatune na sa atin via online on our Facebook and YouTube channels sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Padaan mo na kaagapay ang iyong mga pabate, mga pa-shout out dyan sa ating comment section dahil gustong-gusto nating nakikita ang inyong mga greetings ngayong hapon. I-share mo na rin kaagapay kung ano ang ginagawa mo habang nakikinig dito sa 702 DZAS. At isama mo na rin, i-shoutout mo na rin dyan ang mga importanteng tao sa buhay mo kaagapay kung meron kang kakilala, friend, or kaya naman close friend, best friend, kapitbahay, or kahit sino pa yan. Diba? I-mention mo na dyan sa ating comment section to let them know na naaalala mo sila. O baka naman gusto mo rin sila makapakinig ng mga programang hatid ng DZAS. Ayan. At syempre tayo rin ay napapakinggan sa febc.ph streaming. Maging sa ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay meron ka na bang application natin? Dahil kung wala pa, patuloy ang encouragement namin sa inyo na i-download na ang ating 702 DZAS mobile app kaagapay dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or kaya naman po sa Apple App Store. Kasi kaagapay, maganda yung application na yan dahil pwede mo i-access yan 24/7 at syempre kailangan meron kang internet connection, Wi-Fi or data. At libre lang yan, kaagapay, walang bayad yan kung i-download mo yan sa iyong cellphone. Kaya download na po kayo para updated po kayo sa mga programs na hatid ng inyong Agapay ng Sambayanan. At kung first time mo naman makinig or mapadaan dito sa ating himpilan, ang 702 DZAS po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila, ganyan din sa Calabarzon and some parts of Ilocos Region, Mimaropa. Kaya naman, kaagapay kung may kakilala ka or relatives na nandoon sa mga area na yon, encourage mo na sila na makinig dito sa DZAS. At syempre kung ikaw naman ay first time mong makinig or marinig itong program na to na In Betweens and nagtataka ka, ano ba ang pinag-uusapan dito sa In Betweens at bakit nga ba ang title ng ating program ay In Betweens? Kasi kaagapay, madalas natin, 'di ba, pinag-uusapan yung mga pagsisimula, yung mga ginagawa natin or kaya naman masyado tayong focused sa ating mga goals or kaya naman nandun na tayo sa finish line. 'Di ba? Advance tayo mag-isip. Pero bihira natin pagtuunan ng pansin yung gitna. Hindi ba? Yung in-betweens ng ating mga buhay. And that space where the journey
happens, 'di ba? Diyan yung proseso, kaagapay. Yan yung mga pagkakataon na pa-unfold pa lang ang mga nangyayari sa life mo, or kaya naman nandun ka pa sa part na naghihintay ka pa na answered prayer na matagal mo na talagang hinihintay at inaabangan. At yung wala ka pa sa iyong pinapangarap na dream job, o kaya naman wala ka pa doon sa pinapangarap mong goal or country or anything na gusto mong ma-receive or ma-achieve in life, dito natin pinag-uusapan yan dahil syempre, as much as we want to celebrate those milestones, huwag natin kakalimutan yung proseso, hindi ba? Dahil sa proseso, madalas doon may tinuturo sa atin ang Lord. At yun ay makakatulong sa ating growth, hindi ba? Kaya dito natin pag-uusapan sa In-Betweens, a space for honest conversations about life, love, faith, career, and all the things in between. Dahil nga madalas nating hindi napapag-usapan ang mga gitna. So ito, kaagapay, ang inyong space para makahinga-hinga, para naman makapagmuni-muni, hindi ba? At mapagtuunan natin ng pansin ang proseso. Kaya ngayon, bago tayo tumungo sa ating bagong letter sender at ating mapapag-usapan ngayong hapon, ay huminga muna tayo, kaagapay. Huminga ng malalim. Ayan. At enjoy natin itong ating araw, no? At ano ba ang pinagkakaabalahan mo, kaagapay, ngayon? Kumusta ka ba? Ano ba ang iyong mga iniisip? Ano ang iyong mga ginagawa sa mga oras na ito? I-share mo naman dyan sa ating comment section. At habang ikaw ay nag-share, magkakaroon muna tayo ng panandaliang break. Kaya naman, huwag kang maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program na In-Betweens with ang best friend mo, Absidy Ferrer Tabua. Hello again, kaagapay! At kayo'y nakikinig pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And welcome dito sa In-Betweens, ang space mo for real talk in the middle of real life. And today, meron tayong panibagong letter sender na itatago natin sa pangalang Precious. Kaya naman pakinggan natin ang kanyang storya. Hello po, mapagpalang araw! Ako po si Precious at isa po akong estudyante. I'm also a Christian youth who loves arts. And in a deeper level, I'm someone who loves quietly. Hindi po ako yung palaging nasa harap, pero kapag may kailangan ng tulong or may kailangan alalayan, bata man yan or kung sino man, madalas lagi po akong present. Kahit na walang nakakapansin or nakakakita. Minsan, iniisip ko, normal lang ba to? Yung sobrang ang dami mong nararamdaman pero wala kang mapaglagyan. Sabagay, sanay na kasi akong maging okay na umiyak kahit walang sounds, na ngumiti kahit mabigat na. Hindi kasi ako sanay na mag-demand, hindi ako humihiling. Pero sa totoo lang, minsan gusto ko lang maramdaman na may hawak sa akin. Kahit simpleng pat lang sa ulo, sa balikat, tasabay sabi ng, "Good job, I'm really proud of you." Pero hindi ko na hinihingi yun. Hindi na ako nag-ask kasi natatakot ako. My love language is words of affirmation, but lagi ko pong dinedeprive yung sarili ko sa mga ganong bagay. Natatakot po ako na kapag nakita nila yung emotions ko, may irita lang sila. Na kapag nakita nila yung vulnerability ko, sabihin nila, arte mo naman. Kaya, ayun, natuto lang po akong itago, itupi, lunukin, and then, just smile. Kaya, kahit sa love, I give but I don't expect. I love without asking. I care without needing anything in return kasi doon po ako safe sa pagbibigay. Pero, in the middle of all that quiet giving, may part pa rin po sa akin na naghahanap. Alam mo yun, that still small voice na nagsasabi, pwede bang ako naman? Pwede bang hawakan mo rin yung puso ko kahit ang gulo na?
Kaya, request ko po sana na pasama po ako sa prayers niyo, na matutunan ko rin po tumanggap ng pagmamahal, hindi lang yung puro bigay, na mawala yung takot ko na baka I'm too much kapag nagiging totoo po ako, na hayaan ko lang po si Lord pumasok sa pinakamagulong parte ng puso ko, at tigilan ko na rin yung paghingi ng sorry whenever I feel too much and just longing. Salamat. So Precious, napakaganda pangalan, Precious. Thank you so much for sending us your story and for being honest sa pinagdadaanan mo sa mga panahong ito, diba? And alam natin, hindi madali yan and maraming makakarelate sa iyong pinagdadaanan. At yun nga, no, na-mention mo na isa kang student and artist at tahimik na giver. Alam mo yung type ng tao na hindi mo palaging napapansin, pero siya yung laging nandyan kapag may kailangan. Parang ganun si Precious, 'di ba, kaagapay? And nabanggit niya, hindi siya palaging nasa front. Kumbaga hindi siya yung klase ng tao na gusto ng spotlight, 'di ba? Pero kapag sa oras ng pangangailangan, present siya lagi. Kahit walang nakakapansin or nakakakita na mga ginagawa niya. And narinig nga natin kaagapay, no? Kahit ganong klaseng tao siya, yung mapagbigay, bigay siya ng bigay. May point din pala sa buhay niya na naramdaman niya na parang gusto niya ma-experience na siya naman yung makatanggap. And kung iisipin natin, madami sa atin ang ganito, hindi ba? Especially yung mga young adults, sanay magbigay and sanay tumulong, diba? And yung sanay siyang magmahal ng tahimik. Pero bihira sa atin yung marunong tumanggap. Minsan takot tayong mag-open up kasi baka isipin ng iba, ang drama naman nito. Ang dami naman nitong hugot in life. O baka lang, i-dismiss lang nila yung nararamdaman mo. Or sabihin nila na, alam mo, guni-guni mo lang yan. Baka iniisip mo lang yan. Pero, here's a thought, kaagapay. What if being seen, being held, and being affirmed is also something God wants for you? What if hindi lang giving love ang design ni Lord para sa'yo, kundi receiving love din? Kasi totoo, kahit gaano ka pa ka-selfless, 'di ba? Mapapagod rin. Mapapagod ka rin at talagang dadating ka sa punto ng hangganan mo. Kasi hindi naman tayo limitless like our God, 'di ba? Tayo ay human. Meron tayong hangganan. 'Di ba? Mapapagod din tayo kapag hindi tayo marunong tumanggap. And sometimes, the bravest thing you can do is to simply say, Lord, I also need love. Lord, nangihina rin po ako. Hindi po ako laging strong. And you know what? The comforting truth is, yes, pwede tayo maging mahina in the presence of God. Pwede tayo maging vulnerable and pwede tayo magpakatotoo sa nararamdaman natin. Kasi yes, we are humans and we feel emotions. Hindi natin ito matatago or hindi natin ito mako-conceal every time. And oo, minsan ang bigat ng ganitong season, no? Or kapag nalalagay ka sa ganitong situation, yung tahimik ka lang, yung parang ang dami mong gustong sabihin, pero natatakot ka dahil baka hindi ka nila maintindihan or baka sabihin ng iba, ang drama mo naman. Pero alam mo, kaagapay, at sa mga nakikinig ngayon sa mga oras na ito na pareho ng situation kay Precious, hindi ka nag-iisa sa ganyang nararamdaman or pakiramdam. Minsan kasi sa sobrang sanay nating magbigay, nakakalimutan nating tumanggap. 'Di ba? Sanay tayong magmahal ng tahimik, pero deep inside, may part sa atin na gustong maramdaman din na, uy, appreciated ka. And maybe kaagapay, this is where God gently reminds us na anak, you don't have to hide your heart. Hindi mo kailangang itago kung gaano ka ka-emotional na tao. Kasi, He designed you. He designed us that way.
So habang pinapakinggan mo to, magkakaroon muna tayo ng maikling break ulit. Kaya naman, kaagapay, huwag kang maglilipat ng estasyon, magbabalik ang In-Betweens with ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabwa. Pag-asa, saan ka ba matatagpuan? Tagumpay, sadya ka nga bang mailap? Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin? Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka? Buhay? Hanggang dito ka na lang ba? Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Hey friends, we're glad you came. In-Betweens, the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In-Betweens sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang In-Betweens with ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer, Tabwa. At yun nga kanina kaagapay, no, pinag-uusapan natin yung letter ni Precious, no? Yung sulat ni Precious sa atin. And alam mo, habang binabasa ko yung sulat niya, napaisip talaga ako na yes, ang dami talagang ganito sa atin, hindi ba? Yung sanay na strong, sanay na mag-comfort ng iba, pero deep down, kapag tahimik na, sila pala yung pinaka nangangailangan ng yakap or ng comfort. Diba? Na-feel mo na ba to? Na-experience mo na ba to kaagapay? And sa culture natin, diba, mga bilang Pinoy, or kaya yung mga breadwinners, 'di ba? For sure, relate sa ating pinag-uusapan ngayon. At yung minsan kapag may nagtatanong sa kanila na okay ka lang ba? Ang isasagot lang nila, okay lang ako. Kahit hindi naman talaga sila okay. 'Di ba? Sanay tayong magpanggap na matatag kasi natatakot tayong maging pabigat. Yung para maging burden sa mga tao sa paligid natin. Pero alam mo, kaagapay, hindi mo kailangang itago ito. Hindi mo kailangang itago lahat. Kasi even Jesus wept. He even showed emotion. It shows that even Jesus, the Son of God, the Savior of the world, felt deeply. Umiyak si Lord. Hindi siya nahiyang ipakita yung sakit. And that moment, hindi yun kahinaan. Ang tawag doon pag-ibig, pagmamahal. Noong nakita ni Jesus si Mary and Martha grieving nung namatay si Lazarus, hindi lang siya nagmamadaling gumawa ng milagro. Tumigil siya, nakiramay. He felt their pain and he wept with them. Kasi ganun yung pag-ibig, ganun yung pagmamahal. It doesn't rush you. Hindi tayo minamadali nun na maging okay agad. Sinasamahan tayo, it sits with you, it cries with you. So, tayo bilang mga tao, why do we think we need to hide yung mga nararamdaman natin? 'Di ba? Maybe lumaki tayo sa environment kung saan hindi expressive, yung hindi ka malayang nakakapag-open up, or yung hindi ka malayang nakakasabi ng mga nararamdaman mo or opinion mo, or walang nagsasabi ng I'm proud of you,
or I love you kahit gustong-gusto mong marinig. Kaya ngayon kahit gusto mo, hirap kang humiling ng affirmation. Kasi ang tingin mo, kapag nag-open ka, parang ang needy. 'Di ba? Parang ang needy ng dating mo sa mga tao. Hindi mali, kaagapay, na makaramdam ka. Hindi rin mali yung magkaroon ka ng kagustuhan na, alam mo yun, yung maramdaman mong nakikita ka, you are seen, you are loved, you are appreciated. 'Di ba? Hindi yung pagpapakita ng kahinaan kapag naghahangad tayo or naglolong tayo ng mga ganong pakiramdam. Kasi God designed us to feel. Si Lord mismo nagbibigay ng affirmations sa word niya. 'Di ba sabi sa Psalm 139 verse 14? I praise you. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. 'Di ba? Parang sinasabi sa iyo ng Lord, you are fearfully and wonderfully made. Siya mismo ang magre-remind sa iyo ng halaga mo. Dahil mahal at mahalaga ka sa Kanya. And maybe that's the kind of love na gusto niya munang itanim, kaagapay, sa puso mo. Yung love na hindi mo kailangang i-earn. Yung love na hindi mo kailangang pagtakpan. Yung love na tumatanggap sa'yo kahit tahimik ka lang, kahit pagod ka na, and kahit di mo masabi lahat ng nararamdaman mo. That's the kind of love that is available for us. God loves us so much. Kaya hindi lang tayo tinuturuan ni Lord kung paano magmahal, kundi kung paano rin tumanggap ng pagmamahal. And being honest about your emotions doesn't make you less of a person. Kung ikaw to, kaagapay, yung sanay magbigay pero hindi tumatanggap, maybe this is your moment to start small. Acknowledge your need. Pinaka-basic, kaagapay. Pero madalas, parang pinaka-mahirap gawin, 'di ba? Kaya naman, kung nasan ka man ngayon, kaagapay, between giving and receiving, between being strong and wanting to rest, tandaan mo, hindi sayang ang pagmamahal mo. And just because you feel unseen, doesn't mean you are unloved. Because the God who sees you in the quiet also knows how to fill your heart in the silence. So yes, pagpatuloy mo lang, kaagapay, magmahal ka. Keep loving, keep giving. But this time, let love come back to you too. Huwag mong pagkaitan yung sarili mo maramdaman yung pagmamahal. Because God loves you so much. And as we end, samahan mo ko, kaagapay, sa isang panalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga napag-usapan namin. Salamat po dahil sa gitna ng aming quietness, katahimikan, naririnig mo po kami. Alam niyo po, ang bawat sigaw ng puso namin. Sa gitna ng mga smiles namin, sa gitna ng mga ngiti naming pilit, Ikaw, O Diyos, ang tunay na nakakakita ng totoo naming nararamdaman. Salamat, Lord, sa buhay ni Precious at sa lahat ng listeners o mga katulad niya na marunong magmahal ng tahimik, yung nagbibigay kahit walang kapalit, at laging nandyan para sa iba kahit hindi siya napapansin. Lord, yakapin niyo po sila dahil minsan nalilimutan po nilang tumanggap. Yes, bigay sila ng bigay pero nalilimutan nilang tumanggap. Nahihirapan silang aminin na kailangan din nila ng yakap, ng affirmation at ng salitang mahal sila. Kaya ngayon, Panginoon, itinataas namin sila sa iyo. Tinataas namin yung mga ganito naming nararamdaman, Lord. Tulungan niyo po kaming matutong tumanggap, hindi lang ng pagmamahal ng iba, kundi ng pagmamahal mong totoo at walang condition. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa takot na baka too much kami or masyado kaming emotional or parang mahina kami. Ipaalala niyo po, Lord, sa amin na hindi kami sobra dahil nilikha mo kami na may layunin. May purpose po ang aming bawat buhay dahil sa inyo. Panginoon, turuan niyo rin po kami mahalin ang aming sarili. Hindi ayon, Panginoon, sa takbo ng mundo, kundi ayon sa katotohanan galing sa iyo.
na ang tunay na self-love ay hindi pagiging makasarili, kundi pagkilala na kami ay minahal mo muna. Na pwede kaming magpahinga, pwede po kaming umiyak, pwede po kaming maging totoo sa mga nararamdaman namin. Lord, we pray na habang naghihintay kami ng tamang tao, ng tamang opportunity or tamang panahon or tamang lugar, Lord, sa buhay, punuin mo kami ng iyong presence. Lord, maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Kaagapay, baka gusto mo rin magkwento. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, whether it's about faith, family, love, o kahit simpleng hugot sa mga buhay ninyo, share mo naman yan sa amin. Malay mo, yung kwento mo, kaagapay, yan palang makakatulong at magpapagaan ang loob ng iba. Kaya naman po, ipadala nyo ang inyong letters dito sa In-Between sa pamamagitan lang po ng pag-message sa aming Facebook page sa 702 DZAS-FEBC Radio. At sabay-sabay natin pag-usapan kung nasaan ka mang journey, magkakasama tayo, kaagapay. At dito na po nagtatapos ang ating program. Salamat sa mga kaagapay nating sumama sa akin sa loob ng 1 hour. At syempre, pasalamat din. Nagpapasalamat tayo sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bokawe transmitter site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, kaagapay, pero hindi pa dito nagtatapos ang journey mo. Magkarinigan po ulit tayo next week, same time, same station. Muli, ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.